Hello, good evening. I'm here again. No, nandito na po ako, si Cleofe, para ipagpatuloy natin yung ating pinag-aaralan dito sa Driving Life, The Purpose Driving Life kay Rick Warren. Okay? Mm-mm. So, andito tayo sa chapter 14. Kumusta na kayo? No? Marami bang blessings? Ganun. Ako naman talaga napakarami kong blessings. No, maraming blessings dumating sa akin. Masaya ako. Oo, thank you Jesus. No, ang saya-saya ko. Una, ang medyo konting kuan lang, no. Una, 3 days ago, medyo napilayan ako, no, sa kabut ng matanda. Napilayan ako and then hirap na hirap ako maglakad, pati papunta sa trend, no, sa stairs. Hirap na hirap ako talaga, grabe. And then, ang asawa ko naman ay gumawa siya ng ano yun, oil. Nilagyan niya gumawa siya ng oil with avocado para, para gamot ko sa aking pilay. And of course, pinag-pray talaga namin, pinag-pray ko talaga. And then, alam mo, nang nilagay ko yung oil sa aking pilay, parang nagdahilan na ako. Di ba? Nagdahilan ako, bakit gumaling ka agad? Ang bilis. Thank you, Lord, di ba? Grabe ang blessings. Grabe talaga, no? Oo. At maraming salamat sa asawa ko din dahil ano yun, ginawaan niya ako. And napakasaya ko talaga dahil syempre, di ba, kahit tayo, no, yung ating kada saan tayo pupunta ay kailangan talaga na ang ating paa, no? Ginagamit natin yung ating paa. Tama ba yun? Ginagamit natin yung ating paa. So work. And kahit ano, no? Gagamitin natin yung ating paa. Hindi naman tayo pwedeng nakaupo lang. So, pinaka-importante talaga na maging maayos yung maging malakas yung ating paa, no? Malakas, di ba? Kaya, I'm so happy, no? Grabe yung blessings, grabe yung ginawa sa akin ng Panginoon, no? It's miracle. Hindi yung dandahan lang na wala, kundi paglagay ng oil na ginawa ng aking asawa ay pagkagising ko parang nagdahilan lang, no? So, hindi ako pumunta ng doktor, no? So, thank you Lord Jesus. So, yun ang binigay sa akin ng ano yan, nang binigay sa akin ng ating Panginoon, no, na nag-miracle siya. And okay, maganda rin yung aking work din dahil mga kasama ko, they're so kind to me dahil nung pipilay-pilay ako, hindi ako makatrabaho, hindi ako makabuhat, sila ang tumulong sa akin para magbuhat, no, hindi ang saya-saya ko. So, hopefully kayo rin na marami ding magandang balita, no? No, marami ring mga nangyari sa inyo na magaganda, okay? Parati tayo nagpapasalamat sa Panginoon, pero hindi lang yun, kahit na ano pa ang mangyari, no? Sa sinabi ko last week, na good or bad man, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon, no? Huwag tayong parating umasa lang na binibigay ka agad niya yun, di ba? Oo. Pag binigay ka agad niya, oh, wow, lucky, no? Thank you, Jesus. Parang ganun. Okay? So, andito na po tayo sa chapter 14, no? Dito tayo sa chapter 14. Ang sabi dito, kapag ang Diyos ay tila malayo, no? Ito ang title dito, no? Kapag ang Diyos ay tila malayo. Anyway, bago ko ito umpisahan, I'm so sorry kasi sometimes hindi talaga ako makapagsalita ng fluent ng Tagalog kasi I stay here, ang tagal-tagal ko na rito sa Japan, no? Basta matagal na talaga. Mas matagal na pa ang tinira ko rito sa Japan kaysa Pilipinas. So, hirap na hirap ako pag minsan ng magsalita ng Tagalog dahil ang aking salita ay Japanese, no? And even though sa work ko, ganun din. Siguro nakapagsalita na ako ng Tagalog pag sa church, no? Pag maraming mga kasama mong mga Pilipina, humingi ng advice, parang ganun, nagsalita ka ng Tagalog, pero parati talagang Japanese. Although, pati rin sa English, hindi rin ako fluent na than before dahil hindi ako nagsasalita. Wala naman na kasing kausap ako na hindi ulang nakakaintindi ng Tagalog, di ba? O foreigner na English lang. So, hindi ako naging fluent
talaga, di ba? Hindi kagaya ng aking asawa dahil siya ay talagang spokening dollar. Magaling talaga siya. Kaya magaling talaga siya. Yun. Anyway, ano yun, i-continuation na natin na yung ating chapter 14. Ang sabi rito, ang title dito, kapag ang Diyos ay tila malayo, dito sa Isaiah 8:17. So, ito no, nagkuhan ako ng tag minsan, ito nagkuhan ako, baka pag minsan medyo matatagalan tayo sa verses kasi kinukuha ko rito, hinahanap ko pa, ganun. Pero konti lang naman, dagdag lang ko ng dalawa. No? Ito naman galing to sa The Purpose Driving Life, no? Itong babasahin natin. Dito sa Isaiah 8:17. At ang aking hintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kanilang mukha sa sambahayan ni Jacob at aking hanapin siya. Yan ang sabi rito, no? If no, kung sakali daw na dito, no, kapag ang Diyos ay tila malayo ay, ang sabi rito, kanya daw aantayin, no? Kaya antayin ang Panginoon na nagkukubli ng sa kanyang mukha sa sambahayan ni Jacob at ako'y aasa sa kanya. Oo, antayin talaga. If you have a faith in God, kahit ano man mga pagsubok na dumating sa atin, na naramdaman natin, parang wala si Lord. Parang parang hindi ko naramdaman, nandyan si Lord, parang ganon. Pero sa totoo lang, nandyan talaga si Lord, andyan siya, hindi siya lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa ating Panginoon, nandyan siya. Pero if naramdaman mo yon, kailangan, don't feel discouraged, no? Kasi, andyan lang siya andyan lang siya na hindi niya tayo pinababayaan, okay? So, ang mga, ano ba ito? Yung, ibig sabihin, paano ba yan? Ang mga ibang tao, ilagay natin, ibang tao. Inaantay ko pa yung perfect na salita. Yung ibang tao na they feel it, no, na parating answer prayer, no, parating masaya sila, parating kung ano hiniling niya sa lasa. Parang ang saya-saya na, wala sang problems. Merong mga ganong tao, di ba? Walang problema, parang, kasi minsan, na-remember ko before, no, noon pa yon, sabi ko, bakit ang bigat-bigat ng mga problema ang dumating sa akin? Anyway, ako, born again Christian ako noon. And, grabing maraming nagkukan sa akin noon, paano yun sa English? Sa Tagalog na lang. Nang ape, parang ganon. Nang ape, marami, grabe, oo. Although yung love ko kay Lord, grabe din, as in, grabe, kumakapit ako sa Kanya, no? Oo. Then, yung friend ko na, yung isang kasamahan ko sa church na, siya, talagang makita mo talaga na siya isang Kristiyano, no? Sabi ko, yung naramdaman ko, ang problema ko ba ngayon, yung naramdaman ko na, naranasan mo ba? Hindi. Kung bakit ganun? Bakit ako lang maraming problema ng ganun? Parang, nako-confuse lang ako, di ba? So, but I'm still, never give up. And hanggang ngayon, I believe in God, no? I believe in God. So, ganun na ang aking I-explain sa inyo. Yung iba ay maraming masaya, no? May magandang bahay, may mabuting asawa, may good family, no? Walang problema sa buhay, no? So, palibhasa ay maraming ganun nangyari sa buhay nila, ay madali silang sumamba sa Diyos, no? They're so happy because parating maraming mga blessings sa kanila. So, kaya ang nangyari ay parati silang sumasamba, nagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Nagpapasalamat sa Panginoon. So, kapag, no? At pasalamat sa Panginoon, kapag ang takbo ng buhay nila ay maganda, no, magkaroon sila ng yun na, mga kaibigan, mga good family, mga kaibigan, no, talagang napakaganda talaga ang buhay nila, malulusog yung mga
mga ang family, malusog, walang mga problems, no? So, talagang masayang-masaya sila, kaya madali silang sumamba sa Diyos, no? So, baliktaran natin. No, if ang, no, or minsan, pag may problema ka sa buhay, no, kung marami kang problema sa buhay mo, sa trabaho mo, family mo, pagkain, sakit, no, baliktaran natin, no, pinagkalubang ka ng Diyos na ano ang gagawin mo kung ang Diyos, parang napakalayo niya, no, dahil bakit yung kaibigan mo, kagaya nga nangyari din sa akin, di ba? Bakit ganun? Napakakuan ko naman kay Lord, pero bakit ang daming betrayed, no? Maraming nagkukuan sa akin, and then, di ba, ang nagkukuan pa sa akin, hindi pa yung unchristian, yung mga Kristiyano pa, no? Biro mo, hanggang nakangiti pa ako. I remember that na once upon a time, sabi gano'n, no? Oo, nagbe-betrayed, mga Kristiyano pa, no? Mga tataas mong posisyon, no? Matataas pa, ako'y baba ko pa. Wala ko, ano ba ang posisyon ko noon? Yata ako noon eh. Ako noon eh. Ano yun? Back up ako sa music ministry noon. Talaga, grabe. Binibitrade nila talaga. And then, grupo-grupo talaga sila. Oh. Oo. Grupo-grupo talaga sila. So, alam mo, kung baliktirin nga natin, no, na maraming problema, maraming anong naraman, napakalayo, no, ng Diyos sa atin, no? Napakalayo niya, no? No? Pag dumating ang pagsubok na gano'n, no? Na iniisip natin, napakalayo ng Diyos, no? Sa atin. So, kailangan nating, pero yun na nga, no? Sinabi ko sa inyo last week, kailangan natin magpasalamat pa rin sa Panginoon. Dahil ito ay pagsubok lang. Pagsubok nga lang daw ito, no? Oo, wag kagad tayo ma-depress, wag kagad tayo na, bakit siya, magandang buhay niya. Di ba minsan, naalala ko nung, that was long time ago, no? Bakit sila, hindi naman sila nagsisimba, bakit ganun yung buhay nila, masaya sila. Bakit ako devoted, bakit hindi maraming mga problems, may mga ganung bagay, di ba? So, ang answer nun, ang alam ko before ang alam ko ay, kay ganun, dahil kahit hindi nilalaka ang Panginoon, dahil this world, ang Panginoon ay, hindi naman si Jesus, di ba? Ang demonyo naman, di ba? Kaya nga siya bumabas dito sa lupa para tubusin nating kasalanan, para mapasama tayo sa buhay na walang hanggan. So, ito yung stepping ground natin to sa mundo, no? Na kung gusto mo pumunta sa akin, come to me, di ba? So, kung mag-remain ka, gusto mo sa sanlibutan, maging masaya ang buhay mo, maging masaya ka sa lahat na bagay, material things, dahil yun ang pinili mo at hindi mo kilalang Panginoon, so, kawawa ka. Yun ang mga kasabihan. Noon pa, di ba? Pero pag ikaw ay Kristiyano at nakita mo isang Kristiyano ay, siguro sinusubukan lang talaga, don't give up, no? Dahil sinusubukan lang tayo ng ating Panginoon, no? Kagaya kay Jacob, di ba? Si Jacob, yun ang nangyari sa kanya, no? Dahil minsan daw ang Panginoon ay sinusubukan niya tayo kung hanggang saan yung faith natin, no? Hanggang saan yung faith natin. Kasi sa Kanya, dahil yun na nga, ang Kristiyano ay hindi naman iisa ang di ba? Hindi naman yung isang kung gano'ng kalaki ba ang faith mo sa Panginoon, ikaw, ako, iisa ba? Hindi yun. Depende yun, no? Ang faith mo sa Panginoon. Iba ako, iba siya. So, pag minsan, ang Panginoon ay sinusubukan tayo, sige nga, hanggang kung talagang mahal mo ako, kaya mo ba itong ibibigay ko sa iyong pagsubok? Mga ganun yun, no? Di ba? Kasi pag wala kang pagsubok, ay, nako, lagot ka. Kaya na yung Kristiyano, napakasaya nila. Siyempre, nakikita na ang saya sa nila, family, ganun. Pero meron din sila mga pagsubok na hindi naman pwede nilang ilantad sa atin, no? Di ba? Kasi kung totally wala kang pagsubok talaga, naku kawawa, na magtatanong na lang tayo, ay, anak ba ako ng Diyos? Di ba? Ganon. Kaya kailangan papasalamat tayo at meron tayong pagsubok dahil
mahal tayo ng Panginoon. Kilala natin ating Panginoon, okay? So, dito, sabi nga dito sa James 1:2, ako na lang nabigay ng verse dito, no? James 1:2. Hindi ko kasi nakukaan masyado itong ganito. Hindi ko inais. James 1:2. Dito na lang. Sinuot ko naman. Naging ganito yung aking time. Tagal pa na kasi ito ginagamit. Kaya naging ganyan tuloy. Dapat ganyan siya, di ba? At ganun. Ganyan siya dapat. Sige na nga. Ayan. Ganun pa rin. Tataray ko na lang dito, no? Sa James 1:2. Mga kapatid ko, aki ninyo buong kagalakan kung kayo magkahulog sa sari-saring tukso. Tukso. Yun ang sabi dito. Ba't ganun to, no? Ngayon pa nagloko itong aking kuan. Hindi ko tuloy Dapat dito siya. Ayun, nakaganon talaga siya. Wala nga lang, dito na lang. Forgive me no, medyo mababa tuloy. Akala ko magagamit ko siya, di pala. Sa James 1:2, mga kapatid ko, akiin niyong buong kagalakan kung kayo mga hulog sa sari-saring tukso. No? Yun ang sabi na kailangan daw natin na kagalakan, maging masaya tayo. Sa English naman ito, consider its pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Yun. Mas maganda pakinggan yung English, diba? Oo. Yun ang sabi rito. No? Sa English, dito sa James 1:2, consider its pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Yun ang sabi. So, yun na nga, pag may mga problema tayo, mga pagsubok tayong darating sa atin, lalong magiging matibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lalong ma-develop, no? So, patuloy lang tayong kausapin si Lord. Yun na nga, kailangan kausap. Kagaya Jacob, di ba? Patuloy niyang kinakausap talaga ang ating Panginoon. Grabe yung talagang nangyari sa kanya, di ba? Binasa ko, natapos last week. Kasi binasa ko yung buong Job talaga, oo. Pero, grabe yung kanya, no? Pero, at the end, no? Binigyan siya ng mas pa, no? Sa buhay niya, before, siyempre, mayaman siya, maraming mga di ba? Mayaman sa mga animals, mga anak, mga anak, ngayon doble-doble binigay sa kanya ng Panginoon. Then, nakalampas siya sa pagsubok, no? Kaya kailangan patuloy na natin kausapin si Lord and be patient. Kaya huwag natin isipin to, no, na halimbawa na marami tayong mga pagsubok. Bakit ganito, ganon, kagaya sinabi ko sa inyo, no? Kailangan, sabi to, ang totoo, walang mali sa iyo, no? Walang mali sa atin. Kasi, syempre, alam mo naman, pag tayo kasi Kristiyano, pag alam natin na meron tayong mali, alam natin yun, magigil talaga tayo. Pero pag alam natin na wala tayong mali at marami mga pagsubok sa atin, yun na nga, andito yun sa James, na sinabi ko sa inyo kanina, James 1:2. Pasensya na, hindi ko ganun ma-straight yung verse sa Tagalog dahil ang aking tab ay nagluloko. Sa English na lang, no? Maganda yun naman, binasa ko rin kanina. Ang sabi dito na, ang totoo ay walang mali naman daw sa atin yun. Ito ay pangkaraniwang bahagi ng pagsubok. Pagsubok, no? Pangkaraniwang ng pagsubok lang talaga. At paghihinog ng
pagkaibigan mo sa ating Diyos. Naging mag-matured ka, maging hinog ka na. Oo. Dahil marami talagang, hindi naman, kailangan maging handa lang talaga tayo sa mga pagsubok na dumating. Huwag tayong bibitaw, no? Kaya ito talaga paano yan sa Tagalog? Ang naranasan ng mga Kristiyano, no? No. Kaya kagaya ni Job na nadama niya at nagkaroon siya ng presensya sa Diyos. Kaya sa isang pagsubok, kapag ang Diyos ay malayo sa iyo, ay pwede mo rin daw isipin na nagagalit siya, no? Minsan ganun din eh. Pag alam mo wala kang kasalanan, ba't napakalayo sa ng Panginoon? So, naramdaman mo na kahit ang pray mo, bakit hindi walang answer, walang tugon, parang gano'n, no? And, pero pag minsan, nagagalit ang Lord, pinapalo ka, di ba? Pinapalo ka, di ba? So, ibig sabihin, alam mo na yon na mayroon kang kasalanan sa ating Panginoon, no? Kaya kailangan natin na dinidisiplina ka. So, kaya ba ng magulang, di ba? Mga magulang. Oo, pag yung bata pa ay ano yun, wala pang, habang lumalaki, ay talagang i-train mo talaga yung bata. No? Kagaya din ng ganito, no? Na tinitrain. Kaya pag may kasalanan ka, talagang dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Kaya ito na nga ay isang pagsubok lamang. So, at sa ating pananampalataya. Okay. Kaya ito lang mga kapatid, patuloy lang tayo na magtiwala sa ating Panginoon. So, huwag nating isipin na ang Panginoon ay napakalayo sa atin. Andiyan lang siya, di ba? Andiyan lang siya. Hindi niya tayo pinababayaan talaga. No? If yun na nga, kung meron tayong mga, hindi na natin na, kaya nagkaroon tayo ng pagsubok because para maging matatag tayo, no, sa ating pananampalataya at lalong maging malapit tayo sa ating Panginoon, no? Hindi naman parati na masaya parati lahat, di ba? So, meron talagang pagsubok para mag-mature talaga tayo. Andun yun sa James 1:2, no? And at saka magtiwala lang tayo sa Kanya, kailangan magsamba lang tayo sa Kanya. Huwag tayong bibitaw. So, kaya ito, no, ang binitawan kong verse dito sa Exodus 23, verse 25-26, no. Hinanap ko ito, medyo fit naman sa ating pinag-aralan, no. Ito, English kasi siya eh. English siya. Oo, English siya. Kaya English na lang din, no. Worship the Lord your God and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. No, kailangan i-worship na natin ating Panginoon, no? No, i-worship natin ating Panginoon, no, para bigyan tayo ng maraming blessings, no, mga food, no, and mga sickness, hindi tayo magkakasakit. Chapter 26, and none will miscarry or be bearing your hands. I will give you a full lifespan. Daw, yun ang sabi, no? Sayang talaga, no? Gusto ko sana Tagalog, no? Hindi ko kasi makita. Patagal itong aking tab. So, ito na lang, no? Basta ang ito sa ating 14 na tinatalakay na huwag nating isipin, no? Pag, sa Christian's life na pag may mga pagsubok dumating, may mga sakit-sakit dyan, kulang yung budget natin, o ano pa man, sa trabaho, ba't parating wala akong trabaho, ba't hindi na-maintain trabaho ko. So, maging matatag lang tayo dahil na magkaroon tayo ng tiwala sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan talaga, no? Basta, wag lang tayong lumayo sa Kanya, no? But if ever naman na malayo siya sa inyo at alam natin na nagkakasala tayo sa Kanya, so we should accept it, no? Hingi tayo ng patawad sa Panginoon and we should be careful next time, no? Na huwag na tayo magkasala. Lord, maraming salamat for today, O Jesus, sa aming
sa aming sharing, sa sinishare ko ngayon, Lord God. Maraming salamat na kailangan pa talaga, Panginoong Ama, na more faith talaga kami, Lord God. Kailangan magtiwala kami, Lord God, and help us, Jesus, kung ano mga pagsubok na dumating sa amin. Help us, God the Father, na magkaroon kami ng katatagan, Panginoon, ma-overcome namin kung ano man ang mga pagsubok na dumadating sa amin, Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoong Ama, na maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoong Ama. Lord, maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Pasensya na kayo, no? Hindi naman 25 minutes, no? Ang aking kuan. So, after 2 weeks na naman ako mag-share sa inyo. Hindi ko alam kung ano ba ang kuan. Maganda ba yung ating type? Ating kuan? Yung ating namang kuan? Pasensya na. Ito, 15 tayo next week, no? Next week, ano kaya? Titignan ko lang. Kapon ko lang kasi ito ginawa. And then ngayon ko na hindi ko na siya binasa ko na lang. And then yun, direct na shinare ko sa inyo kasi siguro hindi siguro maganda pagka-deliver. Pasensya na po kayo. Oo. Iba kasi dyan talagang ginagawa pa nila and then how many days o ilang days nilang pinag-aralan bago isasalang. Pero ako, ngayon kahapon ko lang pinag-aralan sinulat. Then ngayon ko lang kagad shinare. Pasensya na. So, for the 15 pala tayo, no? Titignan ko lang ng 15, no? Kung maganda ba. To nilikha para sa pamilya ng Diyos, no? Nilikha tayo. So, may, ito, salvation to, no? Na tayo magkakisa. Okay, so, see you after 2 weeks. Okay, maraming salamat, mga kapatid, and God bless us. Good night. Love you. Bye.